Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, tumahol mga aso, lahat lagot na FL Lisa ipapatawag sa Senado. Yan mga kababayan, nagtatanong po. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Tumahol na naman po ang aso ng administrasyong ito, mga karbi natin, bukod po kay Yusek Claire Castro, eto, si Disbard Gadon. Nagsalita mga karibin natin patungkol po sa kinasasangkutan ni First Lady Lisa Araneta Marcos doon po sa pagkagurgor due to overdose of coke. Sabi po dito ni Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Hindi ko nga ba alam, hindi ko po mapagtanto mga karibin natin kung ano ba talaga ang kinalaman ng issue ni First Lady sa poverty alleviation at dapat magsalita na si Gadon. No? Ito ang sabi po ni Gadon. Mag-submit ng report para saan? Meron na ngang report. Yung coroner's report, ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due overdose. Okay? Nagkaroon siya ng heart attack. So, ano naman ang kinalaman ni Madam Lisa doon? Ito talaga si Gadon, parang, di ba? Paborito ko pa naman yung sinasabi mong mga bobo. Ikaw ngayon ang bobo, Gadon, di ba? Paano hindi magkakaroon ng kinalaman si First Lady kasama nga sa entourage? Or kasama ni First Lady doon? Di ba kumakanta pa nga? Meaning mga kababayan, it is an official government event, di ba? Tama ba yung event na yun? Kasi dapat dito yun sa Manila di ba? Manila film, basta about sa film yan, mga kababayan, di ba? Bakit kasi pumunta pa kayo doon? Pwede naman dito. Sa Pilipinas. Mapagtatakpan nyo pa yung mga pangyayari. Doon, hindi nyo nahawak ang mga pulis, mga media, ilalabas nila yun doon. Diba? Eto nga, hindi ko talaga malubos kung ano ba talaga ang dahilan, no? Kung bakit nagsalita si Gadon dito. Hindi naman po ito about poverty alleviation na problemang ito. Gadon, can you state to us, no, kung ano na ang progress or ano ang ginagawa mo para maibsan ang kahirapan dito sa Pilipinas? Hindi yung lilitaw ka lang pag may mga issue na hindi na siguro kinakaya ni Claire Castro, no? Kailangan ng rumesbak ng buong mga angkan ng mga wolf, no, mga aso. Kaya siguro itong si Gadon ay nagsalita na mga kaubayan, no? Pero grabe, dito po sa comment section, mga karibin natin, halos lahat ang nagko-comment, sinasabihan si Gadon na bobo. At idol daw nila noon si Gadon. Tayo rin, idol po natin noon si Gadon. Nung siya pa ang tumatawag na bobo sa mga tiwali at mga loko-lokong opisyal ng gobyerno. Pero ngayon, mga kaubayan, yung katagang bobo ay bumabalik na sa pagmumukha ni Gadon. Hindi lang bumabalik, sinasampal pa sa kanyang pagmumukha. Sapagkat parang wala na sa hulog si Gadon no? Sa bagay, disbarred na ito Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, sabi naman po ni Auntie Claire, fake daw.
Malacanang says police report alleging involvement of the First Lady on the death of Paulo Tantoco in LA is fake. Fake daw mga kababayan. Then show us the real one. Oo nga naman mga kababayan, no? Di ba? Kung inaakusahan mo, ikaw ang nag-aakusa, you have to show us the proof, no? Na fake nga talaga yun. Ang problema, wala ka namang pinakita. Yung totoo sana yung pinakita mo kung fake talaga yan. Yung original sana yung ipinakita mo kung fake talaga yan. Or even, magpakita ka ng video reports coming from the Los Angeles na yun talagang pinapakita. Yung totoo talaga yung pinapakita. Kaso hanggang salita ka lang. Sino ang paniniwalaan namin? No? Yung may hawak or yung nagpakita ng ebidensya na ganito ang nakasulat? Or ikaw na hanggang salita lang at you are accusing, no, na peke? How can you say na ito ay peke kung wala ka namang comparison? That's why, Castro, you have to show us the real one. Diba? Huwag mo kaming gawing obo. May namang obo bang mga Pilipino? Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, sabi naman po ni Sir Orlando A. De Leon, sabi po dito sa post niya 15 hours ago, talagang eto, basahin ko po para sa inyo. Tamang-tama po ito mga ka-review natin dito sa mga nangyayari ngayon. After Atty. Castro's press con, I now reclassify Lisa Araneta Marcos from being arrest to being a threat to national security. She should be investigated by all relevant agencies and the Senate. Tama. Imbestigahan sa Senado. Tama po yan. This is not a laughing matter anymore. The presidency has been compromised by here. Our national interest may potentially be subordinated to her personal and private interest. Is this how we want our country to exist? Oo nga nakakahiya mga kababayan, di ba? Let me remind Atty. Claire Castro, Lisa Araneta Marcos is not a member of government nor an official of Malacanang. Totoo. Yan nga pong sinabi ko kahapon. No? Bakit siya may PSG? Hindi naman pala siya, hindi siya opisyal ng ating gobyerno. Dapat private security na lang ang sa kanya. Hindi naman siya hindi naman siya elected by the people, okay? Her being the wife of the president doesn't entitle her to your services as a spokesperson paid for by taxpayers. Oo nga Bakit ikaw ang nagsasalita para kay Lisa Marcos, First Lady, di ba? Bakit ikaw ang nagsasalita? Hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Di ba? Sabi pa po dito, let Lisa Araneta Marcos speak for herself. Let her explain to the Filipino people why her trip to LA, paid for by government, is wrapped in the most despicable controversy. Let her face the wrath of the Filipinos. Oo nga mga kababayan, sabi po sa katapsan, sana magan, mga ka-review natin, tawanan lang po natin ang mga nangyayari sa ating bansa sapagkat they should be accountable, mga ka-review natin, no? They should be transparent, accountable, pero sa mga nangyayaring ito, magiging transparent kaya at accountable ang mga taong ito? But what we are trying to point out dito, she is not a government official. She is not elected by the people. Asawa lang po siya ng presidente, mga ka-review natin. No? Wala po siyang mandato sa ating bansa. Okay? Except to take care of the president. No? Pero itong nangyari ngayon, mga ka-review natin, sa palagay niyo po ba, anyway, sana lumabas po ang totoo dahil wala rin namang naniniwala sa kanila at not unless kung magpapakita po sila ng matibay-tibay na ebidensya
Lalo na itong si Claire Castro. Alright? Okay. Ito mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. First Lady Lisa Marcos, hindi nababahala dahil alam ang katotohanan ayon kay PCO Claire Castro. Kung alam po at hindi nababahala itong si First Lady Lisa Marcos, dapat siya mismo ang magpaliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga itong nangyayaring ito. Pero bakit hindi siya humarap sa press con or hindi siya magpa-press con? Di ba? Ito ngayon, issue sa kanya, hindi nagpapa-press con. Pero kapag paninira sa Duterte, mabilis pa sa alas 4 ang kanilang pagpapa-press con. Di ba? Di ba? Okay, Katunying. Okay. Si Katunying, di ba, malapit po dito eh. Lagi pong ini-interview yung First Family. Katunying, mag-podcast ka naman. Kasama po si First Lady Lisa Marcos. At pwede mo bang maitanong at mag-explain siya comprehensively ayon po kay Senator Amy Marcos para mas maunawaan po ng taong bayan kung ano po ba talaga ang nangyayari. Alright? Okay, ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin ito. Nako, ito talagang Quadcom, bibirada na naman po sa 20th Congress. Issue ng ito ulitin natin, nako po. Issue ng mga missing sabungero. Kasama sa iimbestigahan ng Quadcom sa pagbubukas ng 20th Congress. Nako talaga. Bakit Quadcom na naman? Bakit 4 na komite ang kailangan mag-imbestiga dito po sa missing sabungeros? Iisa lang po ang patutunguhan nito mga kababayan at wag na po tayo magmaang-maangan pa. Pag sinabi po natin Quadcom, it is intended only for the Dutertes, mga karibin natin. Walang iba. Okay? Pag mag-imbestiga po ang Quadcom, ang target niyan Duterte. So we will be expecting, na Duterte na naman po ang pag-uusapan ng buong termino ng 20th Congress. Especially this Quadcom. Nako, magtrabaho naman kayo para sa Pilipinas. Ang dami-daming problema ng Pilipinas. Pero eto, patong Duterte na naman po. Yan ay opinion lang natin, mga karibin natin. O kayo, anong opinion nyo dyan? Di ba? Patungong Duterte na naman po ang kalalabasan ng Quadcom investigation dito po sa missing sabungeros. Nagpahayag na nga po si Boying Rimulya, na connected. Itong pagkagurgur ng mga sabungero, itong pagkawala ng mga sabungero, connected sa war on illegal drugs. Ano pang ina-expect natin? Paano na yan? Kung ano na yan, Duterte na yan, di ba? Ito pa mga karibin natin, Claire Castro. Nako, masaya po ang palasyo, sabi dito. Palasyo, pinagmalaki ang tumataas na trust rating ni PBBM. Okay? Hindi lang po si Castro ang masaya. Or ipinagmamalaki. Malamang sa malamang, mayroon naman pong mga tunggrista na sisip-sip sa ating presidente. Wow, lumaki po ang ng presidente. They are now justifying the result. Kasi, hindi ka panipaniwala eh. That's why sila mismo, they have to talk about it. They have to talk to justify the survey. Tulad po ng isang ito mga kababayan. Si Kung Hun. And I think yung isa pa, nagsalita, hindi ko lang na-save kanina yung balita. But may isa pa sa Kongreso na talagang grabe po yung pag-praise sa survey na ito. Tumaas ang trust rating ni PBBM 38% to 48%, 10% po ang tinaas. Patunay na hindi lame duck ang presidente ayon kay Congressman Kung Hun, di ba? Syempre marami pa pong mga congressman, asahan ninyo, Sa mga susunod na araw magsasalita 'yan at magpo-post ng kanilang pagsuporta patungkol po dito sa pagtaas ng trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. Ang problema dito, mga karibin natin, kung naniniwala ba ang taong bayan, Kung naniniwala ba ang taong bayan dito po sa result na ito? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto, pasadaan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaction. Eto na po.
Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang makikilala mo talaga ang isang taong manggagamit dahil sa panahon ng lahat igipit sa iyo kakapit. Pero sa panahon na kaginhawaan ay bigla-bigla ka nalang kakalimutan matapos sa ilang buwang pananahimik ay tila binasag na ng katahimikan at ito ang diretsang pahayag ni Chavit Singson nang tinanong ito sa isang interview kamakailan lamang kung bakit tila walang nasiyang amor sa kasalukuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at buong pamilya nito. Nag-viral sa mundo ng social media ang sunod-sunod na buwelta at mga pahayag ni Chavit Singson sa isinagawang media interview nito sa Billionaire News Channel kung saan ay buwelta tinawag na mukhang may amnesia raw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya't hindi na raw siya kilala nito. Mukhang sagad na raw sa boto ang pambubudol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil hindi lamang raw sa mga tao na tinulungan siya para manalo kundi pati na rin daw sa sambayan ng Pilipino. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tila napagtanto na ni Chavit Singson na tila siya ay ginamit lamang at binudol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakarang eleksyon. Sa isinagawang media interview sa kanya ng Billionaire News Channel, ay tila nga daw wala nga naging utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Chavit Singson dahil noong may mga bumabatiko sa Pangulo ay turo si Chavit Singson ang sumasagot pero bakit pagkatapos manalo sa 2022 national election at makaupo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay tila raw nagka-Alzheimer's na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ibinunyag ni Chavit Singson na mukhang nakalimot na at lalo na ang buong pamilya nito at tahasang pambubuelta. Eto mga karibyo natin kung bakit ko shinare po ang video ito. At napapag-usapan po ang nakalimutan daw di umano. Hindi di umano, talagang totoong nakalimutan coming from the person, no? Chavit Singson ni President Bongbong Marcos Jr. What I'm trying to point out mga karibyo natin, kung eto nga, na tumulong pa sa kanila, nakalimutan nung nanalo na. Tayo pa kayang mga ordinaryong Pilipino, hindi makalimutan? Di ba? Simple logic mga karibyo natin. Former President Duterte, ipinalibing po ang kanilang ama. Inangat ang kanilang apelyido muli. Binuhay. Yung kanilang apelyido sa pagpapalibing sa kanyang ama. Kinalimutan din ang mga nagawa. Diba? Chavit Singson, mga karibyo natin, tinulungan noong 2022 si PBBM. Kinalimutan din. How about tayo? No? Na hindi nga tayo, ikaw nanonood, yung pamilya mo, yung mga kakilala mo, kaibigan mo, relatives mo, di ba? Hindi nga kilala ni President Bongbong Marcos Jr. Aasa pa kaya tayong matandaan yung kanyang mga pinangako sa atin? Di ba? Anyway, yun lang mong gusto kong i-point out dito. Kung sila nga, malalaking tao, kilala. Di ba? Nakalimutan pa. Na, di ba? Yung utang na loob, sana ay, sige, dahil tinulungan mo ako, eto, di ba? Nandito ako ngayon para sa iyo. Pero wala wala tayong sabi nga ni Chavit Singson, siya mismo umamin, di ba? Tayo pa kayang mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Kung ganito po ang ating gobyerno, no? Paano na lang ang mga ordinaryong Pilipino tulad natin? Kaya naman pala pahirap ng pahirap ang ating bansa. Dahil kayo na nasa gobyerno, eto ay opinion ko lang po mga kababayan ay nakikita ko na wala kayong pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Wala po kayong pagmamahal, malasakit sa ordinaryong Pilipino. Kasi kung meron po, mga kababayan, kung meron po kayong pagmamahal at malasakit sa ordinaryong Pilipino, hindi magiging ganito ang ating bansa. You will always think about Filipino first, the country first.
bago ang lahat, mga karibyo natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.